Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ang binasa po natin ay ang Suratul Fatiha na nabanggit natin sa mga nakaraang aralin na pinakamahalagang haligi ng pagdarasal o ng sala, na walang pagdarasal na tatanggapin si Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi mababasa o sasambitin ang Suratul Fatiha. Sa pagkakataong ito, insyaAllah, pag-aaralan natin ang mga kahulugan ng bawat talata ng napakadakilang kabanata na ito ng Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagim. Bismillah, sa ngalan ni Allah. Allah ang pinakadakila sa lahat ng mga pangalan ng dakilang tagapaglikha, na ang lahat ng mga pangalan niya tulad ng Al-Khaliq, ang tagapaglikha, Al-Malik, ang tagapagmay-ari, lahat ng ito ay babalik sa Ismullahil A'zam o ang pinakadakila sa mga pangalan ni Allah, at yon ay ang Lafdhul Jalala o ang mismong pangalan ni Allah. Sinabi niya, Bismillah. At itong sinasabi natin sa lahat ng mga bagay bago natin simulan ng isang gawain. Hinihiling natin ang gabay, ang pagpapala at ang basbas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi natin, Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kabilang sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagmula sa salitang ar-Rahma o ang awa. Ang pangalan na ar-Rahman, ang ibig sabihin ay ang pinaka-maawain, ay kabilang sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay tumutukoy sa pangkalahatan na awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Awa na kahit ang mga hindi mananampalataya ay nakakatamo o nakakatanggap mula sa Kanya. Kaya nga sa awa na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin na sa mundo ay kahit mayroong mga tao na swail o nagtakwil at hindi kumilala sa Kanya, ay nakatatanggap pa rin ng mga makamundong biyaya mula sa Kanya. At ito ay dahil sa Kanyang awa. Gayon din ang mga natatanggap na biyaya ng lahat ng mga nilikha, ito ay dahil sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na Ar-Rahman. Ito ang kumakatawan o ito ang nagbibigay ng kahulugan sa pangalan na Ar-Rahman. Samantalang ang pangalan na Ar-Rahim ay ang mas tukoy at payak at tiyak na uri ng awa. At ito ay ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala na inilaan niya para lamang sa mga mananampalataya sa Kanya. Wa kana bil mu'minina rahima. Tulad ng sinabi ni Allah, at si Allah ay siyang mahabagin sa mga mananampalataya. So, gayon din isa sa mga nagpapaliwanag sa pangalan na Ar-Rahim, na espesyal na awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang awa na ibibigay niya sa mga taong sasamba at ililigtas niya sa araw ng paghukom. So, ito ang espesyal na awa na ibibigay niya sa kabilang buhay. So, ito ang simula ng Suratul Fatiha at ng iba pa mga kabanata ng Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu na ang ibig sabihin ay ang lahat ng pagpupuri. Rabbil alamin ay para lamang sa Panginoon ng lahat. Alhamdu nang ibig sabihin ay ang papuri, ngunit ang panimula ng al sa wikang Arabic ay tumutukoy sa pagiging pagsaklaw at pagsakop nito ng lahat ng uri ng pagpupuri at lahat ng uri ng pagdadakila, lahat ng uri ng pasasalamat. Ito ay nahuukol lamang kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bakit? Dahil siya ang Rabbul Alamin. Siya ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Siya ang Panginoon ng lahat ng bagay. Sinabi ng mga ulama sa kapahulugan ng al-alamin, ito ay ang lahat ng bagay maliban kay Allah. Dahil ang lahat ng bagay maliban kay Allah ay nilikha. Isa lamang ang tagapaglikha at lahat ng bagay maliban sa Kanya ay maituturing na nilikha. Dahil wala siyang kasama sa paglikha ng lahat ng bagay o kahit na sa paggawa ng anumang mga bagay. Siya lamang ang natatangi at nag-iisang tagapaglikha, at ang lahat ng bagay
ay kabilang sa al-alamin o mga bagay na kung saan dapat nagpupuri at nagdadakila at sumasamba sa Kanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Na paliwanag natin ang kahulugan ng Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Kabilang pa rin sa mga pangalan ni Allah, Maliki na ang ibig sabihin ng Malik ay hari, o maaari din ang kahulugan nito ay tagapag-may-ari. Yawmiddin, Yawm ibig sabihin ay araw, at ang Din ay ang araw ng pagtutuos. So, Maliki Yawmiddin, ibig sabihin siya ang hari o siya ang maghahari, siya ang tagapagmay-ari sa araw ng paghuhukom. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng pag-aari ay para lamang sa Kanya sa araw ng paghuhukom. Sa isang hadith na banggit, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sa araw ng paghuhukom, si Allah subhanahu wa ta'ala ay bibilugin niya ang lahat, ang buong mundo at ang lahat sa Kanyang mga kamay. Sasabihin niya, asaan ng mga hari naghahari-harian sa mundo noon. Walang ibang hari sa araw na ito maliban sa akin. So, yun ang ibig sabihin ng Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So, pagkatapos banggitin ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng pagpupuri at pagbanggit ng mga dakilang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa ikalawang bahagi o ikalawang yugto ng kabanata na to, sinabi ni Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ito naman ay mula sa atin. Magsisimula tayong magbigay puri sa Kanya sa pagsabi natin ng Iyyaka na'budu. Iyyaka na'bud, ibig sabihin, ikaw lamang ang aming sasambahin. So, pagkatapos natin banggitin ang mga dakilang pangalan, sinasabi natin, ikaw lamang ang aming sasambahin. So, ibig sabihin, pagkatapos mong acknowledge o pagkatapos mong patunayan ang kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi mo ngayon na walang ibang may karapatan ng pagsamba. Kaya ikaw lamang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin, wa iyyaka nasta'in, at sa iyo lamang kami hihingi ng tulong. Lalo sa mga bagay na alam natin na walang ibang makapagbibigay kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bagay na sabihin natin na hindi maaaring ipadaan sa kanino man. Tulad ng pagtugon sa mga dasal, at ang kaligtasan sa mga pagkataon na wala nang ibang makapagliligtas kayo kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dito ay magsisimula tayong hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa bawat pagdarasal, ito ang buod ng bawat pagsamo at pagdarasal o panalangin na ginagawa natin. Dahil meron tayong bagay na hinihiling kay Allah. Sa bawat pagdarasal natin, sa bawat pagsasala natin, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ang siyang hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat pagsambit natin ng Suratul Fatiha. At ito ay ang alin? Ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo po kami sa matuwid na landas. Ang gabay na siyang kailangan ng lahat. Dahil tunay na wala nang biyaya na hihigit pa sa biyaya ng gabay. Aanhin mo ang yaman, aanhin mo ang kagandahan, aanhin mo ang posisyon o ang antas mo sa lipunan kung ikaw naman ay kabilang sa mga naligaw. Lahat ng ito ay mawawalan ng saysay kung ikaw ay kabilang sa mga taong naligaw ng landas. Kaya nga kung meron tayong hihilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang mga material na bagay na ito. Dahil ang nabigyan ng biyaya, ang nabiyayaan ng gabay, sila yung tao na tunay na nakatagpo ng tunay na kaligayahan. Sila yung mga taong nabigyan ng kakontentuhan. Sila yung mga taong nabigyan ng kaalaman at nabigyan ng tamang pananaw sa katotohanan ng buhay dito sa mundo. Sila yung nabigyan ng liwanag na kakailanganin nila sa kanilang pagtahak sa landas na ito ng buhay. Gabay na kakailanganin nila upang maipatupad at maisagawa ang tunay na dahilan ng kanilang pag-iral dito sa mundo. Kaya nga, ang hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi dumating sa atin ang kamatayan na wala sa atin ang gabay. Kaya kung isipin natin ilang beses sa isang araw natin hinihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung itataguyod natin ang mga pagdarasal, ilang beses tayong humihiling sa Kanya na panatilihin sa matuwid na landas. Dahil walang makapagsasabi, sa isang iglap, maaaring ikaw ay maligaw ng landas at hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Wali'iyadu billah.
hindi natin nanaisin na dumating ang kamatayan sa atin na tayo ay wala sa gabay. Kaya sa pagsabaw at pagbasa natin ng Suratul Fatiha, hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay panatilihin sa tuwid na landas. Dahil kahit tayo ay nasa tuwid na landas ngayon, hindi natin alam kung kailan darating ang pagkaligaw. Hindi natin alam kung kailan tayo malilihis ng landas. Kaya ang bagay na ito ay palagian natin na hinihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagbabasa ng Suratul Fatiha ay nagpapaalala sa atin na ang gabay ay hindi hawak ng ninuman, kung hindi hawak lamang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ka pwedeng magpapakampante o hindi mo pwedeng magtitiwala sa sarili mo na ikaw ay mamamatay na nasa gabay. Walang makapagsasabi nito, walang makapagbibigay nun, liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinasabi natin palagi, ihdinas siratal mustaqim. Pagkatapos ay pinaliwanag sa atin, ano ba yung katangian ng matuwid na landas? Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ang matuwid na landas, ika ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim. Ito ay ang landas nila na mga biniyayaan mo. Sino ang mga biniyayaan ni Allah? Sa ibang talata ng Quran, binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung sino itong mga biniyayaan niya, kung sino itong mga binasbasan niya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sa isang aya, alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu akbar. Pinaliwanag sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung nais mong tukuyin ng matuwid na landas, pag-aralan mo, alamin mo ang naging pamamaraan, ang naging landas nino ng apat na uri ng mga tao na ito. Sino itong mga tao na ito? Minan nabiyyin. Una ay ang mga propeta. Kaya matutukoy mo kung ikaw ay nasa tamang reliyon kapag ang reliyon na yun ay nagtuturo sa iyo ng kahalagahan ng pagsunod sa pamamaraan ng mga propeta. Dahil kung merong mga taong nabuhay sa mundo na yung paraan ng pamumuhay nila o yung buhay nila ay halimbawa ng pagiging malapit sa Diyos, walang iba kung hindi ang mga propeta. Kaya nga kung meron man tayong iidolohin, kung meron man tayong mga gagayahin sa buhay natin, sila dapat ay yung mga propeta. So ito yung mga uri ng tao na dapat natin tingnan. At masasabi natin na tayo nasa matuwid na landas kung tayo ay tumutulad sa kanila. Minan nabiyyin. Pangalawa, was-siddiqin. Ang siddiqin ay yung mga matatapat na tao. Naging matapat sa kanilang tagapaglikha. Naging matapat sa kanilang Panginoon. Na pagkatapos nilang saksayan ang kaisayan ni Allah, sumamba sila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng nag-iisa na tatanga. Minas siddiqin, mga totoo. Was-syuhada. Was-syuhada ay yung mga nagpakamartir. Pinasan ang lahat ng hirap sa mundo. Pinagtiisan ang mga pagsubok. Alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alang-alang sa gabay ng Islam. Alang-alang sa katotohanan. Nawa ibilang tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga naging matiisin alang-alang sa katotohanan. Amin. At ang pang-apat na uri ay ang mga salihin. Ang mga salihin ay yung mga taong nagpakabuti sa kanilang paniniwala at pinatotohanan yun ng kanilang mga gawa. Sila yung mga tao na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na binayayaan niya. At ang landas ng ang apat na uri ng mga tao na ito ang landas ng matuwid na landas. Kabaligtaran nun, pinaliwanag sa atin ni Allah ang landas ng mga hindi matuwid. Sino itong mga to? Ghairil maghdub. At hindi ang landas ng mga taong nagkamit at nagtamo ng galit mula kay Allah. At sino yung mga taong kinagalitan ni Allah? Sila yung mga taong pagkatapos dumating sa kanila ang katotohanan, tinanggihan nila ito. Pagkatapos nilang maunawaan at maintindihan, hindi nila ito isinabuhay. Hindi nila ito pinatupad. Pagkatapos ng lahat ng mga palatandaan na ipinakita sa kanila ni Allah, hindi nila ito pinanghawakan at hindi nila ito sinunod. Kaya't ang resulta ay ang galit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila. Kasi ano pa bang klase ng pagkaligaw ang higit sa isang tao na pagkatapos pakitaan ng lahat ng mga pruweba, sa isang tao pagkatapos pakitaan ng lahat ng mga palatandaan ay nagmatigas at pinili na wag sumunod. Kaya't ang galit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa kanila. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. At ang mga taong naligaw na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila naman yung kabaliktaran ng unang halimbawa ng pagkaligaw. Sila yung mga tao na gumagawa at patuloy sila na gumagawa
sa pag-aakala na ang kanilang mga ginagawa ay mabuti. Sa pag-aakala na sila ay nasa matuwid na landas. Pero dahil sa kamangmangan na taglay nila, dahil sa bulag na pagsunod na ginawa nila, lahat ng iyon ay mawawalan ng saysay. At yun ang naging paglalarawan sa kanila dahil tulad ng isang taong naligaw na hindi niya alam kung saan ang tamang daan at wala yung ibang naging dahilan kung hindi ang kawalan ng kaalaman. Kaya't sa Islam, hindi tayo nag-utusan ng mga bagay liban pagkatapos ito na ipaliwanag sa atin at pagkatapos natin ito na maunawaan at maintindihan. Ito ang pinakabuod ng mga kahulugan sa bawat talata ng Suratul Fatiha at insyaallah ang pagpapaliwanag na ito ay makatulong sa atin. Nawa sa bawat pagdarasal at pagbasa natin ng Suratul Fatiha ay mas sumaisip natin, mapasaisip natin o maisip natin ang mga kahulugan na ipinaliwanag natin ito at malaki ang maitutulong nito para maisapuso natin yung bawat pagdarasal na inaalay natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala.